Mga kababayan, maligayang pagbalik ho sa Pinas Balita. Nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yuan, pero nagkaroon po bigla ng pagbabago sa kanyang direksyon dahil sa pag-iwas niya sa high pressure sa bandang hilaga ng ating bansa. Ngayon ho ay muli itong papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi ho hanggang sa madaling araw ng Huwebes. So alamin po natin yung mga detalye, mga lugar po na kanyang posibleng maapektuhan sa kanyang muling pagpasok at kung ito ay lalakas pa ba. So bago natin simulan, hihingi lamang ako ng pabor, kahit i-like nyo lang po yung video natin, malaking bagay na po yun para sa akin at supportan nyo na rin po sa akin. So ngayon po ay silipin natin yung ating pinaka live weather system na ginagamit. Actually, etong bagyong Yuan, kakaiba no? Bibihira yung bagyong lumabas na tapos bigla muling papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nangyayari yan pero napakabihira po sa mga malalakas na bagyo. Dahil siyempre pag sinabi natin malakas na bagyo, mahirap tibagin yan. So ito kung makikita nyo sa ating pinaka live weather system na ginagamit. Sa ngayon po ang bagyong Yuan ay humina na or nag-weaken na ito into severe tropical storm category. At kung makikita nyo mga kaibigan, ang pinakalakas niya po ngayon, o huli siyang namataan muna, 370 kilometers northwest of Calayan, Cagayan. Bali nasa labas na po ito ng PAR. Tinataglay po nito ang hangin ngayon na umaabot na lamang sa 110 kilometers per hour. Malapit pa rin ho yan sa may gitna. At yung pagbugso naman po niya umaabot po sa 135 kilometers per hour. Yung pagkilos niya dahil po sa impact nagpagtama niya o paglandfall niya sa landmass po ng North Luzon at yung pagtama niya direkta sa kabundukan po ng Sierra Madre, humina po siya sa 10 kilometers per hour. Mamaya alamin natin yung mga dahilan kasi marami nagsasabi dahil daw sa bundok ng Sierra Madre kaya po humina itong bagyong Yuan. Titignan din natin kung may panibagong bang sama ng panahon para mapaghandaan din po natin. So ngayon po, kahit nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Yuan ay meron pa rin tayo nakataas na warning signal. O signal number 2, medyo hindi naman ito kalakasan. Diyan po sa parte ng Batanes, western portion po ng Ilocos Norte. Yan po yung mga lugar kasi na kung saan kahit nasa labas na ang bagyong Yuan, yung extension po ng hangin o yung pinaka-radius o yung lawak ng sirkulasyon ng hangin ng bagyong Yuan, patuloy pa rin po nakakaapekto. So meron din tayong signal number 1 sa parte pa rin ng Batanes, western portion po ng Ilocos Norte. At yung mga lugar na yan ay talagang nakakaranas pa rin ngayon ng mga pag-uulan. Ilang parte din ng northern and central portion po ng Cagayan apektado ng signal number 1. Kasama rin mga kaibigan ang bahagi o nalalabing bahagi ho ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern and central portion po ng La Union. Kasama rin ang western portion po ng Pangasinan. So ito ang tanong ng mga kababayan natin dahil po inaasahan na ngayong gabi ay muli itong papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na magkakaroon ng lokasyon na 265 kilometers northwest of Itbayat, Batanes or malapit po sa vicinity o nasa vicinity po ng Pingtung sa may bandang bansa po ng Taiwan. So eto kasi no, yung Philippine Area of Responsibility natin nasa loob natin ng Taiwan no. Kaya naman nalilito yung mga kababayan natin kung sakop ba natin ang Taiwan. Hindi ho natin sakop yan. Bali, area of responsibility lamang natin yan. Yun yung basihan natin kapag may mga pumapasok po ng mga bagyo sa loob po ng ating bansa. Kung nakikita nyo naman, hindi na ganoon talaga nakakatakot ang pinsala nitong bagyong Yuan na kahit pumasok po siya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi hanggang sa madaling araw po ng Huwebes. Bali, to be exact po, no? Pagpasok niya ulit sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility 555 kilometers northeast of Itbayat, Batanes po ang kanyang magiging lokasyon. Hihina po ito sa pagiging tropical storm hanggang sa maging low pressure area. So hindi na ito masyadong nakakapangamba pero tulad na aking sinasabi, kinakailangan pa rin nating maging alerto. So ngayon tignan natin kung may panibagong banta ba ng sama ng panahon or kung masusundan ba agad ito ng panibagong bagyo. Mas maganda na actually yung nakakapaghanda tayo. Silipin nating mabuti. Dito po sa may bandang silangan ng Mindanao, meron po ditong kumpol ng kaulapan or cloud cluster. Kung nakikita nyo, eto, no? Same na same. Ganyan ang senaryo ng mga nabubuo pong bagyo, no? Etong umiikot na yan, sirkulasyon ng hangin. Sa ngayon ay hindi pa natin ito makakategorize bilang isang low pressure area.
kumpol ng kaulapan lamang ito dahil po sa high pressure. So ngayon, ito po kung sakasakali pong maging low pressure area, medyo malayo pa naman siya. Ang mahalaga po dito, hindi ito naging bagyo bago makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Typhoon Yuan. So wala pong hatakan ng lakas, no? Yung tinatawag natin na Fujiwara effect or yung interaction ng dalawang bagyo. Hindi yan nangyari sa senaryo natin ngayon. Pero ang nakikita natin dito, dahil nga po kapag totally nawala na sa ating radar etong bagyong Yuan, ang magiging pangunahing weather system po na makakaapekto sa atin ay ang northeast monsoon or hanging amihan. Babalik ho yung malamig at tuyot na hangin dyan sa may bandang hilaga ng ating bansa. So bukod sa amihan, babalik din ang epekto ng easterlies o yung maalinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. May pressure na kasi ng hangin dito na kahit papaano nga nakikita naman natin. So kaninang umaga, maganda ang panahon at inaasahan pagdating din bukas, no, magiging maganda rin ang panahon natin. Pero bandang gabi, asahan natin ng medyo maulap na kalangitan na may mga pabugso-bugsong mga hangin, lalo na po sa extreme northern Luzon, dyan sa Batanes, Babuyan Islands, dahil po sa muling pagpasok ng bagyong Yuan. Ngayon may nagtatanong sa atin kung babalik pa sa pagiging super typhoon ang bagyong Yuan. Usually yan naman talaga ang tinatanong sa atin ng mga kababayan natin. Ang bagyong Yuan, pagpasok niya ngayong gabi hanggang sa madaling araw po ng Huwebes, hindi na po ito babalik sa pagiging super typhoon. So dapat alam natin yung ganung senaryo. Kapag kasi ang isang super typhoon ay na-reach niya na yung pinaka-peak niya, yung pinakamalakas niya, hindi na siya babalik sa pagiging malakas po muli. Dahil kung mapapansin nyo sa kanyang pinaka area of probability, yung kanyang sinusundan, pa-record po siya, no? Umiwas siya sa high pressure dito po sa may bandang hilaga. Ibig sabihin, itong super typhoon Yuma na ito, hindi ito ganoon kalakas. Kasi kung sobrang malakas to, kayang-kaya niyang bagayin yung high pressure. So, ito din lilinawin natin. Yung nangyari kasing senaryo, alam nyo, no, ito sa channel natin, more on nakafocus tayo and pagpapasalamat tayo sa Panginoon. Yung nangyaring pagtama po ng bagyong Super Typhoon Yuan dito po sa kabundukan ng Sierra Madre, no? Ang sinasabi nila dahil daw sa Sierra Madre yung dahilan kaya tayo ay naprotektahan o hindi tayo napinsalang na matindi ng bagyong Yuan. So, i-clarify ko lamang sa inyo na ito po ay creation lamang ng Panginoon, itong bundok ng Sierra Madre. At ang dapat natin unang-unang pasalamatan ng ating Panginoon dahil sa ginawa niyang Sierra Madre na yan para maging depensa natin. So, ang magiging role po natin ngayon, kinakailangan protektahan na lamang natin yung kabundukan ng Sierra Madre na hindi po makalbo, no? Alam nyo, yung ibang mga kabundukan natin, lalo na po dyan sa may Cebu, ano nangyari? Tinayuan po ng mga kondo. So, nung merong bagyong Tino, typhoon category na Tino, nalusaw, no? Talagang na-wash out nilang mga bahay. Yung kondo na tinayo, ano nangyari? Nasira. So, sa Chocolate Hills, nakita nyo naman, tinatayuan ng resort. So, eto yung nakikita natin na Sierra Madre, na ngayon po nakikita natin na talagang yan yung binigay ng Panginoon sa atin na para alagaan. So, iti-take note nyo po dapat ang unang-una natin pasalamatan sa ganitong mga senaryo kapag meron pong paghina ng bagyo. Actually, nangyari na, no? Sa bagyong Paulo, etong senaryo na nangyari po dito sa bagyong Yuan na humina siya pagtama po sa landmass ng North Luzon. Kasi etong tinatawag po natin na Sierra Madre, para po sa mga hindi nakakalam, ito po ay isang bulubundukin na magtatagpuan sa parte ng Luzon. Ito po ay maabot mula sa hilagang bahagi ng Luzon sa may Cagayan. Ito makikita, zoom natin o zoom in natin kung makikita. Sa may Cagayan ho hanggang sa Timog, sa Quezon at dumaraan po sa mga lalawigan ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Nueva Ecija. Pero hindi naman ibig sabihin totally mawawala yung epekto ng bagyo. Nababawasan lamang yung pinaka-impact niya, no? Kung sobrang lakas niya, yung alam niyo, umuugong nasa sobrang lakas ng hangin. Nawawala yon kapag nabangga siya dito sa kabundukan po ng Sierra Madre. So paglilinaw ko lamang po muli para klaro sa bawat isa, nasa labas na ng bansa ang bagyong Yuan. Pero papasok po muli sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi hanggang sa madaling araw po ng Huwebes. So lalabas naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng Friday ng umaga bilang isang low pressure area. So nothing to worry, wala tayong dapat ipangamba.
Wala pa naman panibagong bagyo na susunod dito. Merong cloud cluster pero malulusaw naman yan. Mainit ang panahon natin ngayon. So wag natin munang isipin yan at ngayon i-enjoy muna natin yung moment na maka-recover yung mga kababayan natin. Tulungan po natin, magtulungan tayo at enjoy muna natin. Iwas stress muna tayo. At always tayo magpasalamat sa Panginoon sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin sa mga araw po na ito. Yan muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.